Ito po yung libro po niya. And the first 7 chapter are characterized by an argumentative style as in by repeated expression, na mababasa po natin na yung mga argumentative na words ni Apostle Paul na what shall we say then? Sabi niya, basahin po natin sa Romans chapter 4 verse 1, what shall we say then? Sabi doon, Romans chapter 6 verse 1, what shall we say then? Sabi na Romans chapter 7:7, what shall we say then? Romans chapter 8:31, what shall we say then? Romans chapter 9:14, what shall we say then? Romans chapter 9 verse 30, what shall we say then? So ito po ay argumentative style of writings na repeated expression po ni Apostle Pablo dito po sa Book of Romans. So dito po sa Book of Romans ay yung umpisa ng libro ni Apostle Pablo, it's a prologue. Ito po yung kanyang introduction po kung sino po itong sumulat dito. Nabasahin ko po sa 1, mula kay Pablo na isang alipin ni Hesus Kristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. So, si Apostol Pablo ay hinirang para mangaral ng magandang balita ng Diyos. So, ito po yung good news, the gospel, ang mabuting balita. Ang magandang balitang ito na pinangako niya noon, una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinabi sa mga banal na kasulatan. So, ito po ay umpisa o yung prologue of the Book of Romans na si Apostle Pablo ay tinawag para mangaral ng mabuting balita sa mga hintil na kagaya ko at kagaya po natin dahil hindi po tayo Hudyo o Israel. Maliwanag po. At dito po sa verse 17, umpisan ko po sa 15, kaya nga nais ko ring ipangaral diyan sa Roma ang magandang balita. So, ito po si Apostol Pablo, nais niyang ipangaral sa Roma ang magandang balita. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Greko. So hindi siya nahihiya. Hindi rin ako nahihiya. Kagaya ni Apostol Pablo, matapang na mangangaral, ako rin po ay kagaya rin po ni Apostol Pablo na hindi po ako nahihiya. Bagamat nandito po ako ngayon sa aking bahay, ako po ay nangangaral dahil alam ko na daan-daan mga tao, hundreds of people and even and by the thousand na maririnig po nila ang mensahe ng Diyos. Kaya hindi po ako nahihiya. Ano man ang sabihin ng mga tao sa akin, hindi ako nahihiya. Nakagaya ni Apostol Pablo. Sapagkat, sabi po sa verse 17, ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. O ipinapakita ng Diyos na sa ginagawang matuwid ng Diyos sa isang tao. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas, tulad ng sinabi sa kasulatan, ang itinuring na matuwid. O ito, pakinggan po ninyo ito, ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at mabubuhay. Ang itinuring, the just shall live by faith. Sabi dun sa English ng King James. So, yun po ang doctrinal po ni Apostol Pablo. Dito po sa chapter 1, mababasa na po natin na the just shall live by faith. Meron ka bang pananampalataya sa Diyos? So, kung ikaw ay isang mananampalataya, mamuhay ka sa pananampalataya. At kagaya po ni Apostol Pablo. At sa verse chapter 2, dito na po tayo sa chapter 2, this is chapter 1, ito po yung judgment na sinasabi nung kanya pong sinabi tungkol sa paghatol ng Diyos. Kaya nga sinabi, sino ka man na humahatol sa iba,
wala kang maidadahilan sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganoon. So, makita po natin dito, mabasa po natin ni Apostol Pablo sa chapter 2 ng Romans tungkol po sa paghatol. Sinasabi niya ito para maituwid ang tunay na aral ng Panginoon. Kaya nga, huwag tayong humatol dahil pag tayo po ay humahatol sa ating pong kapwa, sabi ng salita ng Diyos, ang ating pong sarili, ang ating hinahatulan. Kung ano yung ibinabato mo sa iyong kapwa, yun ay bumabalik sa iyo. Automatic yun dahil sinabi niya, yun ay ginagawa mo para sa iyo. Kaya kung ayaw mong gawin sa iyo yung ginagawa mo, huwag kang humatol. Dahil sinabi niya, dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganoon. So, wala po tayong maidadahilan. Verse 2, nalalaman natin na makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga iyon. So, makita po natin na ang paghatol ng Diyos ay matuwid. Kaya nga po, dito sa chapter 2, verse 11, sapagkat walang itinatangi ng Diyos. So, ikaw at ako, parehas tayong minamahal ng Diyos. At bakit mo hahatulan? Bakit kagagawa ng masama sa kapwa mo kung ang Diyos ay mahal din niya yon na kagaya mo? Ibig sabihin, yun ay mahal ng Diyos, ikaw ay mahal ng Diyos, huwag mong gawin ang bagay na ayaw mong mangyari sa iyo sa kapwa mo dahil yun ay mahal ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, kung ano ang gagawin mo sa iyong kapwa ay ginagawa mo sa iyong sarili, it will bounce back to you. Yun po ang hatol ng Diyos. Kaya sabi ng Apostol Pablo na dahil wala pong tinatangi ang Diyos, pare-pares tayo pong minamahal ng Diyos. Ayon sa magandang balita, aking ipinapangaral, mangyari ito sa araw na ang mga lihim ng lahat ng mga tao'y hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, bawat isa sa atin, may lihim tayo. Kung ano man yung lihim na yun na ginawa mo, ikaw lang ang nakakaalam. Alam ng Diyos yun, kaibigan, kapatid. Kung meron kang ginawang masama sa iyong kapwa, alam ng Diyos yun. Hindi man alam ng iyong kapatid, hindi alam ng iyong asawa, hindi alam ng sino man, ikaw lang nakakaalam. Sikreto mo yun. Pero alam ng Panginoong Diyos yun. Ayon sa magandang balita, aking ipinapangaral, mangyari ito sa araw ng mga lihim ng lahat ng mga tao'y hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, wala po tayong may dadahilan po mga kapatid, wala po tayong may lilihim sa Diyos. Dahil lantad po lahat ito sa ating pong Panginoon. Kaya po mag-ingat po tayo sa ating mga ginagawa. Because yung ating pong ginagawa, yun po ang ihahatol sa atin. Yun po ang i-judgment sa atin, yung ating pong ginawa. Kaya nga, gumawa tayo ng mabuti para sa ating pong kapwa dahil po yun ang kagustuhan po ng Diyos. Romans chapter 3 po. Punta po tayo sa Romans chapter 3. Sa Romans chapter 3, dito po nakalahad ang kasalanan. So, ito po ay sinulat na po Apostol Pablo na ang tungkol sa kasalanan. Ano nga ba ang walang ang kasalanan? Tayo po ba ay matuwid sa harapan ng Diyos? Sabi ng salita ng Diyos na walang sino man daw na matuwid. Walang sino man na walang kasalanan. Lahat tayo ay nagkasala. Ano ngayon ang kalagayan ba natin, mga Hudyo, ay may mabuti kaysa sa mga Hintil? Hindi tulad ng ang aming sinabi ng lahat ng tao ay makasalanan, maging Hudyo at Hintil. So maging din daw ang mga Hudyo ay makasalanan din. Ayon sa nasulat, walang matuwid, wala kahit isa. Chapter 3 ng Romans verse 10. Sabi niya, wala kahit isa na matuwid. So, wag po tayong magmalaki sa Diyos. Huwag po tayong magmalaki sa ating kapwa. Huwag po natin sabihin na tayo po ay mas maganda ang ating ginagawa, tayo po ay mas okay sa ating buhay kaysa kanila. But sabi ng salita ng Diyos na tayo po ay
ay hindi tayo matuwid sa harapan ng Diyos. Ano ngayon ang ating gagawin? Ano ang dapat gawin ng isang makasalanan? Pagpatuloy po natin sa verse 24. Ngunit dahil sa kanyang kagandang loob, sila'y pinawalang sala na niya, basahin po natin, ngunit dahil sa kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na niya. Ibig sabihin, tapos na. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. So tapos na. Si Kristo Jesus na namatay sa krus, tapos na ang pagpapalaya at pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Hindi ka pa papatawarin, kundi pinatawad ka na niya. Because 2,000 years ago, ginawa na ng Diyos, ginawa na ni Jesus ang pagpapatawad sa ating kasalanan. So, verse 25, siya ang iniaalay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng mga sumasampalatay sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan siya ay matuwid. Noong unang panahon, nagtimpi siya at paumanhin ang mga kasalanan na gawa ng mga tao. Verse 26, ngunit ngayon ay tuwirang ipinakita ng Diyos na siya ay matuwid at siya ang nagpapawalang sala sa mga sumasampalataya kay Kristo. So, siya ang nagpapawalang sala sa mga sumusunod sa Kanya. Wala nang iba. Hindi yung gawa, kapatid, hindi yung ginawa mong pagtulong, hindi yung ginagawa mong mabuti sa iyong kapwa. Ikaw ay maraming ginawang mabuti sa iyong kapwa. Hindi yun ang pagpapawalang sala ng iyong kasalanan. Kaya huwag mong ipagmalaki sa Diyos na Panginoon, paano itong mga ginawa ko na napakarami kong taong tinulungan, napakarami kong sinalba ng kanilang paghihirap. Ako'y nagbigay sa mga mahirap. Hindi yun ang kaligtasan. Si Jesus ang kanya pong ginawa, ang siyang nagpapawalang sala sa atin. So, kaya't ano ngayon ang ating maipagmamalaki? Wala. At bakit naman tayo magmamalaki? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? O magmamalaki ba tayo sa ating pong pagsunod sa kautusan? Marami po sa atin na nagmamalaki dahil sinusunod nila ang kautusan. Sumusunod sila doon sa Old Testament. Yung mga bagay doon na napakaraming sinabi ng Diyos na kautusan. At sila po ay nagmamalaki na sila ay matuwid sa harapan ng Diyos. Katulad na lamang doon sa pinakahuling libro ng Old Testament. Sa Malakay. Marami nagmamalaki doon na ginagawa nila. Sila ay yayaman daw dahil sila ay sumusunod doon. Bakit? Sinabi ng Panginoong Hesus, by your grace are you saved through faith. Dahil ang kanyang grasya, ang kanyang mahabaging pag-ibig, kung kaya tayo pinagpala ka sa lahat ng bagay. Sabi doon sa Ephesians, sa lahat ng bagay, sa iyong health, sa iyong prosperity, sa lahat ng iyong buhay. Pinagpala ka ni Kristo Jesus, hindi yung ating pagsunod sa kautusan. Kaya nga sabi niya dito, ano ang may pagmamalaki po natin? Yung bang pagsunod po natin? Hindi po tayo magmamalaki sa pagsunod po natin. Grasya po tayo na save. Grasya po tayo namumuhay tung sa pananampalataya. Pananampalataya ang pinag-usapan natin dito, mga kapatid, sa Book of Romans, yung chapter 1. Hanggang sa verse 17. If you are the righteousness of God, if you have faith, so live by faith. If you are just before God, you live by faith. Sabi, the just shall live by faith. Romans 1:17. If you are just, then you live by faith. Ang pagsunod sa kautusan ay hindi po faith po yan. Living by faith is living through yung pong ginawa ng Panginoon, yung pong sinabi ng Panginoon. The works that He do, that give us faith. Kaya sino man ang sumampalatay sa akin, mapapawalang sala. At ito po, verse 30, sapagkat isa lamang ang Diyos, kapwa niya
tatanggapin ang mga Hudyo at mga Hintil dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Dahil sa kanilang pananampalataya. Ang pananampalataya po, kaibigan, ang siyang makapagliligtas sa atin, sa ating pong Panginoon. So, pananampalataya, life by faith, ang pinag-usapan po natin dito. Yung pong chapter 1 hanggang chapter 5 po tayo. Chapter 4 po, ang halimbawa ni Abraham. Basahin po natin, tungkol kay Abraham na ating pong ninuno. Ano ang masasabi natin? Si Abraham, the father of faith, doon sa Old Testament. Sabi dito, kung pinawalang sala siya ng Diyos dahil sa mga mabubuting nagawa niya, may maipagmamalaki sana siya, ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos. Tignan po ninyo si Abraham. Kung si Abraham ay pinawalang sala ayon sa kanyang pagsunod sa Diyos, mayroon siyang maipagmamalaki. May pagmamalaki niya yung kanyang pagsunod sa Diyos. Na siya ay yung ama ng pananampalataya na sinabi ng Biblia. Pagsunod sa kautusan. Hindi sinabi ng pag-ama siya, he is the father of obeying the law. The Bible doesn't say that. He is the father of faith. Sabi niya dito, ano ang sinabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, sumampalataya sa Diyos. Sabi, ano ang sinabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. At dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Itinuring si Abraham na maging matuwid sa harapan ng Diyos dahil po siya po ay sumampalataya sa Diyos. Sumampalataya. Narinig po ba natin yun? Sumampalataya si Abraham sa Diyos kung kaya't siya ay tinaguri ang righteous before God. Ang ibinigay sa tao gumagawa ay hindi itinuring na kaloob kundi kabayaran. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa kundi sumampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala, makasalanan ay itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. So, ito po ay dahil itinuring ng Diyos sa atin na tayo po ay matuwid. Dahil tayo po ay sumampalataya. So, we became the righteousness of God if we believe the Lord Jesus Christ that He is the righteousness of God na tinanggap po natin. If we accept our Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, na siya po ang Panginoon po natin at pinapasok po natin sa ating puso, He became our righteousness. Siya ang ating pong righteousness. Hindi yung righteousness po natin, yung righteousness po ng Diyos na si pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesus. Siya po yung righteousness ng Diyos sa atin. Dito na po tayo sa chapter 5. Magtatapos po tayo rito. Sabi dito po yung mga bunga ng pagtanggap ng Diyos. Sapagkat, chapter 5 verse 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Pakinggan po natin mabuti. Sapagkat napawalang sala na tayo. Ibig sabihin, past tense po yun, napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. So mayroon na tayong, hindi pa sinabi na magkakaroon tayo, kundi mayroon na tayong mapayapang relasyon. Mayroon kang relasyon, kapatid, sa Diyos kung tinanggap mo ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kung si Jesucristo ay nasa iyo, mayroon ka ng relasyon sa Diyos dahil sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo,
tinamasa natin ang magandang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. So, yun po, mayroon po tayong nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob. Tinamasa natin. Naintindihan ba natin, mga kaibigan, mga kapatid? Hindi sinabi na tatamasahin natin, kundi tinamasa na natin. Past tense. Dahil si Hesukristo ay siya ang alay ng Diyos. Once and for all na siya lahat. Kaya nga po, verse 5, at hindi tayo binigo ng pag-asang ito sapagkat